Good luck. Ito ang maiksing sagot na Malacanang nang hinga ng reaksyon sa pagdeklara ni Vice President Sara Duterte. Natatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Yan din daw mismo ang sabi ng Pangulo nang marinig ang plano ng bise. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. Good luck. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Kung anong Dito, nabalik natin dito. Good luck sa pagdeklara ni VP Sara na tatakbong 2028 as president. Yun lang ang nasabi ni Bongbong Marcos. Good luck. Alam nyo ibig sabihin nun? Duwag si Bongbong Marcos. Duwag. Talagang takbuhin talaga si Bongbong Marcos. Takbuhin. Parang sinabi niya, sige, ang sabihin mo lang doon sa sinabi ni VP Sara, sabi ko, good luck. Tapos ikaw nang bahala, Claire. Animal tong si Bongbong. Tumago na naman sa palda ni Claire. Yung good luck na yan, atras buntot, atras betlog, duwag si Bongbong man. Yan lang po, ganun lang kasimple. Kasi pwede niya namang sabihin na karapatan niya yun, yung ganyan-ganyan. Hindi siya nagsalita. Para na lang, hindi niya na kailangan ipagtanggol yung sasabihin niya. Si Claire na lang ang bahala. Kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Kung anong igsi ng mga katagang good luck na tugon ng palasyo sa deklarasyon ng bise, ay siya namang haba ng sagot ng palasyo sa paghingi ng paumanhin ng bise sa pagtulong anyang mahalal bilang Pangulo, si BBM. Ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Sinabi ba ni Sara na siya naghalal kay Marcos? Ang sabi lang niya, humingi siya ng dispensa dahil tinulungan niya si Bongbong Marcos mahalal. Hindi niya sinabi, ako naghalal kay Bongbong Marcos. Ang tanga nitong abogado na ito. Paano naging abogado to? Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Anong naitulong ni Bongbong Marcos kay Sara? Ang tanga. Hindi nga siya nanalo bilang Vice President kay Lenny. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Hindi niya sinusolo, tanga. Hindi niya sinusolo. Humingi siya ng dispensa doon sa mga taong nagtiwala. Ito konteksto niyan, Claire, para maintindihan mo. Maraming ayaw kay Bongbong Marcos. Una, dahil addict siya. Alam naman to ng buong Pilipinas. Pangalawa, anak siya ng diktador. Alam din to ng buong Pilipinas. Kaya nga sabi ko, hindi siya nanalo kay Lenny. Diba? Humingi siya ng dispensa dahil maraming ayaw kay Bongbong Marcos. Katulad naming Banateros at katulad ng iba. Tapos, ang difference lang ng Banateros, hindi kami sumang-ayon na iboto si Bongbong Marcos. Pero maraming ayaw kay Bongbong Marcos, ibinoto siya because of Sara Duterte. Yun ang konteksto nun. Paminsan kasi, pag galit tayo, yung logic natin, yung talino natin nawawala. Matalino naman to, abogado to eh. Kaya lang siya nagmumukhang tanga kasi inuuna niya yung galit. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Sara. Dahil pinagkatiwalaan siya. Halimbawa, may nagbenta sa'yo ng bahay, ng lupa. Dahil kaibigan mo yung nag-ahente sa'yo. Yung pala, peke. Peke yung titulo. Siyempre, hihingi ka ng dispensa doon sa binagbentahan mo. Ganyan din nangyari kay Sara. Peke. Peke yung presidente. Pero hindi niya sinasabi na siya ang naglukluk kay Bongbong Marcos as president. Tanga. Sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Kasunod nito ang mahabang listahan ng mga mas dapat daw hingi ng tawad ng vice-presidente. Una na riyan, ang katiwalian ay binabato niya sa administrasyon. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang Magkano confidential funds ni Bongbong? opisina at the time, OVP at ng DepEd. Dapat din daw humingi ng tawad ang bise para sa mga extrajudicial killings, sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa pagpapakalat ng fake news, sa palpak daw na pamamalakad sa DepEd at ang paninira raw sa administrasyon. Sinagot din ng palasyo ang mga banat ng bise na lubog sa bahang bansa, bagay na nangyari rin naman daw noong panahon ng kanyang ama. May komento rin ng palasyo sa mga nagsasabing ang anunsyong ito ay hakbang para protektahan ang sarili mula sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon.
Ang iniisip ay yung pansarili na Tanga. Siya pa ang tinawag, parang sinasabi niya si Sara Trapo. Hindi. Bulag ka ba talaga? Yung amo mo, wala nang ginawa simula 2022. Officially, 2023. Wala nang ginawa kung hindi bakbakan ng bakbakan ng bakbakan ng bakbakan ng bakbakan ng bakbakan ng bakbakan si Sara. Ngayon nag-declare, siya pa yung politician. Siya pa yung parang tinatawag niyong Trapo. Pina-impeach nyo nga last year eh. Tapos inuulit nyo pa ngayon. No. interes. Ngayong may deklarado ng kandidato sa pagkapangulo sa 2028 na pag-uusapan kung sino magiging manok ng administrasyon at kung handa ba silang makipag-alyansa sa ibang mga partido para lumaban kay VP Sara. Hindi pa raw yan ang pag-uusapan sa ngayon ayon sa palasyo. Pero ngayon pa lang, may panawagan na sa pagpili ng iboboto sa 2028. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong. Makabayan. Hindi yun si Bongbong. Makadroga yun eh. Dapat interest ng bayan ang sinusulong o hindi rin si Bongbong yun. Kasi droga isinusulong nun. Ano pa? At maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Ang Manchurian candidate, Manchurian. katagang sumikat sa libro at mga pelikula bilang Manchurian. tawag sa isang politiko na may agendang mapaminsala sa kanyang sariling bansa dahil pasikretong kinokontrol at nagsisilbing puppet ng isang kalabang bansa. Para sa GMA Hindi yun. Hindi yun si Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos, Manchurian candidate. Puppet. Bakit? Hawak sa liig ng Amerikano. May tatanggi ba niya yan? Sinabi niya, hindi niya papasukin ng EDCA, pero pinapasok niya ang EDCA. Bakit? Alam naman natin, napakadaming na-freeze na account ni Bongbong Marcos sa Amerika. May rami pa yung hindi nababayaran doon. Meron pang, alam natin, yung yaman niya ay nasa hawak ng Amerika. Kaya hawak yan sa leeg ng Amerika. Duterte ba hawak ng Amerika sa leeg? Hindi. Doon tayo sa realistic, Claire. Tingnan ninyo yung amo ninyo. Yung amo mo, tuta ng Amerika. Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Tingin naman ng ilang mga mambabatas, kalkulado ang timing ng anunsyo ng bise para mapigilan ang pag-usad ng kinakaharap niyang mga impeachment Ay, complaint. ano ngayon? Nakatutok si Mariz Umali. Para sa Makabayan Block, ang anunsyo ng pagtakbo sa pagkapangulo ni Ang daming mga NPA kinabahan bigla. Hindi siya. Baka sabihin nyo siya yung sinatukoyan ko. Hindi siya. Yung mga pabor sa mga namumundok, yung mga pabor sa NPA, yung mga pabor sa komunista, ninervyos ang mga animal. Yung mga dilawan, nakaw. Ano na, nag-meeting na yan. Siguro, ay, ano na nangyari? Ano na gagawin natin? Pambira. Ito na, nagdeklara na. Lalong tataas pa. Asahan ninyo. Mataas na ang trust rating kay Sara. Mataas na sa survey. Lalo pang tataas yan. May problema sila ngayon. Bakit? Hindi na nila maawakan sa leeg yung mga congressman na tatakbo sa 2028. Lalo na yung gusto sa national position. Kasi kita nila tumaas na si Sara sa survey eh. Malilintikan sila pag dumikit sila. Bakit kanyo? Yung ginawa ni Sara will intact more. Yung dati ng malakas na DDS. Yung dating madami ng DDS, dadami pa. So kaya nga ang usapin ngayon, adik ka ba o anti-adik ka lang? Pag nag-pro-adik itong mga congressman, lagot sila sa 2028 dahil sigurado namang kung hindi nila mapapatay si Sara, sigurado magiging presidente si Sara. Ano ngayon sila? Nga, patay. Yung mga NPA, kinabahan ngayon. Yung mga dilawang tayo, kinabahan na. Vice President Sara Duterte sa eleksyon 2028. Taktika raw para mapigilan ang pag-usad ng impeachment case laban sa kanya. Malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment Totoo man o hindi, wala ka na doon. Naglabasan yung mga iiyakin. complaint laban sa kanya sa Kongreso. No, siguro tingin niya matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi ubra yung ganyang mga gimmick at malalantad muli, no, ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential fund. Yun. Sige, paniwalaan mo yung sinasabi mo.
Sige, paniwalaan mo yan. Alam naman natin na una, walang boses to. Pangalawa, alam naman natin hindi ganyan mag-isip ang mga politiko. Andun sila sa sigurado. Huwag na natin itanggi yan. Pangatlo, alam naman natin walang ebidensya yung mga ibinibintang nyo. So nagsasalita lang siya to convince the people pero wala siyang nakukonvince. Ganito yun. Ha? Halimbawa, itong mama na to, sinabi niya, alam nyo naman, ako ay bagong ligo at ako ay pogi. So kahit sabihin mo na ikaw ay naliligo araw-araw, kahit sabihin mo na sabihin pogi ka, walang maniniwala sa iyo, animal. Wala. Niloloko nyo lang yung mga dilawang tae at saka yung mga NPA. Pero in reality, sa likod ng isip nila, tanga, hindi ka talaga pogi. Pero para na lang hindi magmukhang maganda si Sarah, sabihin ko na lang pogi ka. Nakukuha niyo po yung analogy? Ganyan ang ginagawa nitong mga dilawan. They are just pretending na totoo yung sinasabi nila pero walang epekto. Wala. In short, walang bilang. Ito yung attempt nila para i-reframe yung narrative na lahat ng nangyayari ay dahil sa takbo siyang presidente. May 3 impeachment complaint na hawak na ngayon. Ang tanggapan ni Yari yung mga child abuser. Himas rehas kayo. House Speaker Bogie D. at hinihintay na ma-refer sa House Justice Committee. Kabilang sa reklamo ang Alam mo, issue ng maanomalya umanong paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Pagkontrata sa isang gunman para umano ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang SALN at pagsusulong ng political destabilization at sedition. Bagamat naniniwalang hindi makakaapekto sa paggulong ng reklamo ang anunsyo ng Vice Presidente, naniniwala si Senior Deputy Minority Leader Lawrence Defensor na may epekto ito sa pagpapasya ng mga mambabatas sa kahihinatnan na reklamo. I can tell you that it may affect how the voting will come out. Mabuti din para sa kanya, para malaman niya kung sino talaga ang mga kakampi niya at kung sino ang hindi niya mga kakampi. It's an yun yung sinasabi ko sa inyo. It's about time na malaman natin sino ang pro-addict at sino yung anti-addict. advantage for her right now, especially that the impeachment complaints will be referred to the Committee on Justice. Kaya hamon ni Gabriela Party List Representative Sara Elago sa mga kapwa mambabatas, ipakita nila yung kanilang pagiging tapat dun sa sinumpaang tungkulin na magsilbi sa interes ng taong bayan at hindi yung mga pansariling interes. sabi naman ni ML Party List Representative Laila De Lima, hindi na siya nagulat sa anunsyo ng Vice Presidente. Pero dapat ay panagutan daw muna niya ang mga paratang sa kanya. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas na panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Karapatan niya na magdeklara, tatakbong presidente, karapatan din ng Pilipino daw na singilin si Sara sa kanyang mali at karapatan mo rin, Laila De Lima, na magkaroon ng driver. I-enjoy mo ang driver! I-enjoy mo ang driver. Kasi baka babalik ka sa kulungan. Baka lang naman, hindi naman ako nagsasabi niyan. Oo. Syempre, pag naupo yan si Sara, kung talaga may sala ka, at kaya ka lang napakawalan para kampihan mo yung adik, pag naupo yan, yun talagang kasalanan mo, kailangan mong panagutan. So ako, masasabi ko lang, enjoy mo na yung freedom mo. Kainin mo na yung gusto mong kainin. Yung mahahabang buffet. Yan, yung mahahabang buffet, kainin mo na. Tapos, kumuha ka ng poging driver. Nang sa ganun, makapasyal ka. Pasyal ka ng pasyal kasi pagka nakakulong ka na, hindi ka makakapasyal. So, kumuha ka. Pero siyempre, masarap yung driver na pogi. At saka masarap din yung may driver ka. Di ba? Para hindi ikaw nagdadrive. So, kuha ka ng poging driver. Siyempre, para presentable naman pag namasyal ka, yung nakaalalay sa'yo while you can. Pero may hirit si Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice. Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. May hanggang Alam mo, yan yung sinasabi ko. Teka muna, huwag ka muna
ito yung sinasabi natin. Tatandaan po natin. Paulit-ulit ko itong sinasabi. Pilit nilang pinapatanggal si Sara. Alam mo, ang problema talaga si Bongbong. Una, inutil na leader. Pangalawa, yung korupsyon, hinayaan niya or kasali siya sa korupsyon. So, hindi lang ito dahil malakas ang Duterte. Yes, partly malakas talaga ang Duterte. Pero alam nyo, kahit ma-impeach nyo si Sara, kahit sinong Duterte tumayo, kahit si Kitty, iboboto na ng tao. Bakit? Dahil ayaw na ng taong bayan sa kalidad ng leadership ni Bongbong Marcos. Dahil ang dami nang nalunod. Naiintindihan nyo po ang punto? Kaya kahit anong gawin nyo kay Sara, kahit patayin nyo si Sara, na sana naman hindi kayo magtagumpay dahil alam ko isa yan sa plano ninyo, di umano. Maraming uusbong. Ang problema po ay hindi si Sara. Ang problema po si Bongbong Marcos. Inutil yung leader nyo. Baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo.